morning and happy Sabbath po sa lahat na narito ngayon sa live. Bakit wala ako? Ayun, teka lang ha. So, ayan ano. Yan ang isang panalangin. Yung awit na yan ay patungkol sa isang panalangin ng isang tapat na anak na matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Pagdating ni Jesus, ano po? Kaya lagi niyang inaasam-asam ang muling pagbabalik na makita niya ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Ayan, ito isang magandang awit, ano po? Magandang awit para sa tayo ba? Ano bang, kamusta ba tayo? Inihintayin na ba natin ang pagbabalik ni Jesus? O nagpapakasarap pa tayo sa libutan eh. Parang ganun yung sinasabi sa awit, ano? Dapat ay gayahin natin ang isang panalangin na yun ng isang tapat na mananampalataya na sabik na dumating si Jesus. Kaya ayan, ano, happy God first morning po sa lahat and happy Sabbath sa lahat na narito ngayon sa live. Ito iba ay nariyan mapapasok pa lamang. Ngunit patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito at muli natin siya makakasama. At si Pastor ay nandito ngayon. Siya ay ulit na yung makakasama natin sa Lest We Forget na topic ay ano ba ngayon? Araw ng Sabado, May 10. Nakilala ni si J.N. Logboro o Logboro. Ito yung si John Nevens Logboro. Hindi, si John Nevin Andrew pala yun. Pares lang JN, ano? May 10. Sige po. Pastor, ready na po kayo? Wait lang. Di pala nagbukas ng PowerPoint ko. Sige po, sige po. Hintay lang natin sandali si Pastor at hindi bumukas yung kanyang PowerPoint. Ano po? Hala, Pastor, di ko na naasikaso yung laptop nyo, no? Kailan kaya tayo magkakaroon ng pagkakataon dyan? Ayan, bumukas na. Yeah. Ayan, sandali lang na. Mga kapatid, pagkaloob na natin ang pagkakataon kay Pastor. Pastor, happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Good morning sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ang ating pag-aaral na kilala ni J.N. Logboro, si J.N. Andrews. Yan, May 10. So, happy Sabbath sa lahat ng ating mga kapatid. Okay din po yung pasimula ng ating Festival of the Laity and yung Education Summit niya sa Clara. So sabay-sabay tayo ngayon mga kapatid. So tayo po ay manalangin para po sa ating pag-aaral. Panginoong Diyos, salamat sa umaga po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami po ibinigyan niyo ng kalakasan. Sa umaga na to, Lord, aming dalangin ang aming po pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng kaalaman na mula sa inyo. At tulungan niyo po kami na patuloy na maging marunong sa lahat ng bagay. At ngayon pong umaga, aming itinadalangin ang aming pong pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng talino na mula sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagdigit ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, 1907, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Si Logboro ay nangangaral bilang isang Adventistang nanginginig ng linggo sa loob ng halos tatlo at kalahating taon nang una niyang makilala ang isang mangangaral ng ikapitong araw. So yun po mga kapatid. Bilang isang Adventista, linggo pa ang panginig niya. Yan, no? Hanggang sa matagpuan niya yung katotohanan tungkol sa araw ng Sabat. Alam na alam sa mga na marami sa mga nasa panig ng shut door ang may pagka-panatiko. Yan. Lista ang nasa shut door. At sinabihan ng mga ito si Logboro na ang grupong kanyang katatagpuin ay hindi lamang naningili ng Sabado sa halip na linggo, kundi kapag sila ay nagsasama-sama, ay nagsisigawan at nagiiyawan at nagkakaroon ng maingay na panatikong demonstrasyon. So yun po yung paninira doon sa Sabatarian. Hindi naman sa paninira, kundi winarningan itong si Logboro. Nakakaiba yung sasalihan niyang samahan. Hindi siya masyadong nasasabik na makaharap ang gayong mga individual. Ngunit isang lalaking nagngangalang Orton ng Rochester, New York, ang lumapit sa kanya at binanggit na ang mga tao ng ikapitong araw
ay nagdaraos ng mga pulong sa 124 Mount Hope Avenue at na dapat silang dumalo. Noong una ay tinanggihan ni Logboro ang imbitasyon, ngunit tumugon si Orton, may tungkulin ka doon. Ang ilan sa iyong kawan ay sumapit sa mga Adventistang nangingili ng Sabat at dapat mo silang alisin sa maling pananampalatayang iyon. So dito po mga kapatid, itong si Orton na kaibigan niya ay nihimok si Logboro na umaten sa Adventist dahil gusto niya na yung mga naging kaanib doon na dating kaanib nila JN, JN Logboro ay gusto nilang mabawi. So sa madaling sabi, sa ganoong impitasyon, sa ganoong inspirasyon, sa ganoong pamipilit ni Orton, bibigyan kanila ng pagkakataong magsalita sa kanilang pagtutulong. So ito yung pagkakataon na baka sakali yung mga Sabatarian na akala nilang mali ay magising at sila ay magbalik-uli sa tamang katuruan. Kaya ihanda mo ang iyong mga teksto at maipapakita mo sa kanila sa loob ng 2 minuto na ang Sabat ay inalis na. Yan yung talagang matagal ng doktrina ng mga ayaw mangili ng araw ng Sabat, no? Na yung Sabat ay inalis na. So sa pagkarinig ng hamong iyon, si Logboro ay tinipon ng kanyang mga teksto at kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigang Adventista na nangingini ng unang araw ay dumalo sa mga pulo ng mga Sabatarian. Kasi nga, Adventista kasi sinasabi, mga tao naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Yung mga Sabatarian, Adventist, kung sa nangingini sila ng Sabat, naghihintay pa sila sa pagdating ni Jesus. Yan. So, pumunta siya doon mga kapatid at sabi dito, ang batang mangaral ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Bukod sa mga pagtitipon ay walang panatisismo at maingay na mga demonstrasyon. So, ibig sabihin, nung pumunta siya sa Sabatarian Adventist, wala siyang nakita na maingay na musika. Isang ministro na nagngangalang J.N. Andrews. So, kilala natin si John Nevin Andrews, no? Na talagang dedicated din sa gawain ng ating Panginoon, talagang yung sakripisyo naroon. Ang gumamit ng mismo mga teksto tungkol sa kautusan at sa Sabat na inalis ni Logboro at ipinaliwanag ang bawat isa sa kanila. So yung lahat ng inihanda ni Logboro ng mga talata, mga kapatid, lahat yun ay ipinaliwanag ni Pastor J.N. Andrews. Kasi siya yung isa sa naging pastor, di ba? At naging president ito si J.N. Andrews. Hindi lamang ginamit ni Andrews ang parehong mga teksto, kundi sabi ni Logboro, ginawa niya ito sa parehong pagkakasunod-sunod. Sobra na iyon para sa kanya. Ibig sabihin, by history pa. Iya kasi matalino kasi si John Nevin Andrews, di ba? Napakatalino niya, maraming ginawang aklat din. Tsaka talagang matinding missionary yan eh. Matinding missionary. Yung history, mga kapatid. Kasi si J.N. Andrews, kaya niyang isulat yung New Testament eh. Di ba? Kaya niyang isulat yung New Testament. Kaya yung history ng mga talatang inipon ni Logboro para pawalang bisa yung araw ng Sabat, na-explain ng ganung kadali ni J.N. Andrews kasi bawat talata alam niya ni J.N. Andrews. Kabisado niya mga kapatid. Kaya hindi ubra si Logboro na puro linggo lang yung hawak. Tinanggap ni J.N. Logboro ang Sabat noong Setyembre 1852 at kaagad na nagsimula mangaral para sa mga Adventistang Sabatarian. So dito si J.N. Logboro, no, ang kanyang atikain bakit punta sa Sabatarian Adventist para mahikayat sila na yung Sabat na pinanghihawakan nila ay mali. So nag-ipon siya ng talata para i-prove na sila ay mali. Pero bandang huli, imbis na ma-prove niya na mali sa Batarian, siya yung na-prove. Siya yung nakitaan na siya yung may yun na naging problema. Siya pala yung mali at hindi yung mga Adventist kapatid, no? At hindi yung mga kapatid natin sa Adventista. Well, talagang ganoon. No? Nasa dulo yung pinaka
Talagang siya yung nagkamali, mga kapatid. O makikita po natin dito, kapag ka ikay naghahanap ng katotohanan, makakasumpong ka. Kapag ka babaliwalain mo at sisirain mo yung katotohanan ng Panginoon, hindi yun ang masisira, kundi ikaw yung masisira, ikaw yung madi-discourage. Ikaw yung madadala sa katotohanan kapag nagsaliksik ka talaga. Ang tunay na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, open-minded. Ayan. No? At kapag tunay ang nakita mo na katotohanan, ay mahihikayat ka talaga kapag nagsaliksik ka ng salita ng Panginoong Diyos, katulad ni J.N. Logboro. Sa mga susunod na taon, siya ay magbubunsod ng Seventh-day Adventist na iglesia sa California at England. So naging ano siya naging missionary siya, California and England. Maglilingkod bilang pastor at administrador sa ilang bahagi ng Estados Unidos. Ibig sabihin, si Logboro na isang kabataan noon, dala-dala ang mga talata para kontrahin ang pangingilin ng araw ng Sabat na ang Diyos naman nagtatag. Naging pastor bandang huli ng Seventh-day Adventist at naging administrator pa sa Estados Unidos. At maglalathala ng unang kasaysayan ng Seventh-day Adventist sa taong 1892, The Rise and the Progress of the Seventh-day Adventist, na ni-reverse sa noong 1905 bilang the Great Second Advent Movement. So matindi at maganda ang naging bahagi ni J.N. Logboro sa Seventh-day Adventist. No? Naging bahagi siya ng pagpapalaganap ng salita ng Panginoong Diyos sa iba't ibang lugar. Sa isa sa mga sinulat niya ay sinabi ni Ellen White na walang limitasyon sa kapakinabangan ng mga taong nagtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos. Gayon ang nangyari kay J.N. Logboro at maaari rin itong mangyari sa buhay ng bawat isa. So ano daw po? Walang limitasyon sa pakinabang ng mga taong nagtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos. So yung pong pakinabang na makukuha natin sa pagkakaloob ng ating buhay para sa gawain ng Panginoon, walang unlimited hanggang sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa kapayapaan ng pag-iisip, mga kapatid, dito kung tayo ang maayos. Well, of course, J.N. Logboro, J.N. Andrews, si Ellen G. White, yung mga pioneer ay patay na ngayon lahat. Di ba? Ganun pa man, sila naghihintay na sa ikalawang pagdating ni Jesus. Yeah, naghihintay silang lahat sa pagdating ni Jesus Christ. At yun yung tinatawag na unlimited na pakinabang galing sa ating Panginoon. Basta't ibinigay yung buhay sa paglilingkod sa Kanya. So, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Kaya pala ito yung talatang ginamit. Kasi si Logboro, nilabanan niya yung kautusan ng Diyos, which is mangiling ka ng araw ng Sabat. Sa halip na magiba niya, siya yung nasauli sa ating Panginoong Diyos. Kapag kagigibain mo ang kautusan ng Diyos, para kang sumuntok sa pader, mga kapatid, The more you hit, the more you endure pain, di ba? The more you hit, the more nasisirain ito, the more na lakas ang gagamitin mo, the more na may impact yun sa iyo at ikaw ang madadamage. Ganyan po yun, mga kapatid ko. Kaya sa ating pong Panginoong Diyos, sa ating pong paglingkod sa ating Panginoon, napakahalaga, na kung tayo ay maghihimagsik sa laban sa Panginoon, ito lang ang masisiguro natin. Kapag ka ang taong nagsasaliksik ng Bible, kahit hindi pa sa Seventh-day Adventist, at gusto niyang malaman ang katotohanan, malalaman niya ang katotohanan. Kung laban sa kautusan ng Diyos, masasauli yung kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay sa Panginoong Diyos kapag katunay na nagsasaliksik ng katotohanan sa banal na kasulatan. At yan ay na-prove na noong unang panahon sa buhay ni J.N. Logboro. Naging pastor siya ng Adventist. But of course, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi naman tayo nababalita na pastor na pero nag-backslide pa. Di ba? Yan ay katuparan ng hula sa banal na kasulatan sa Matthew 24 na kahit na yung mga hirang maliligaw ng landas. Yun ang mangyayari. Yan ay nasa prophecy. Kahit na yung mga dakila, kahit na yung mga matatalino at mga leader ng church ay pwedeng madaya pa ni Satanas. Nasa Mateo 24 yan.
Kaya patuloy nating idalangin ng bawat isa ang ating mga sarili na patuloy na manghawak sa katotohanan na ito. Sa katotohanan na ito, ano man ang mangyari sa ating pong mga buhay. Sa pagbalay tayo ng ating Diyos, happy sa ating po. Amen. Ayan, salamat po, Pastor. So, ayan, ang Holy Spirit ito na gumagawa sa ating buhay. Kung bukas yung ating mga kaisipan na tanggapin ang katotohanan, gaya ni Logboro, ay talagang makikita natin yung katotohanan. Kaya nga yung dalawang pares na JN na yun, si Logboro at si Andrews, ay naging isang magandang halimbawa na naging mga pioneers natin, at sila ay tunay na naglingkod. Yan, po, at nagpasakalat ng tunay na ikapitong araw ang pagsamba. Hanggang sa panahon ngayon, napakaraming tumutulig sa bukod tangi tayo ay tumatayo na ang Sabat ang tunay na araw ng pagsamba. Ngunit sila ay pilit na ginigiba ito na marami yan sa debate na papanood ko, Pilit nilang ginigiba. Hindi nila magigiba dahil yung mga Adventist marami na nag-aral na ito talaga ay tunay na ang araw ng pagsamba ay binigay ng Panginoon. Binigay sa atin, kapahingan at pagsamba. At tunay nga naman, sabi nga ni Pastor, si Satan, magaling manglito yan. Kaya baka isa tayo sa malito niya, po. Kaya ako nagpapasalamat ako, naging anak ako ng Adventist, po. Si Mama isang Adventist mula pa pagkabata. Ano kaya buhay ko ngayon kung ako ay hindi naging anak ng Adventist, po? Siguro isa na ako sa mga mayaman ngayon, isa na akong mayaman na tao na walang kinikilalang Diyos. Siguro, po. Or baka naman makakarinig ako ng pabalita galing naman sa iba. At ako'y maging Adventist pa rin. Who knows, di ba? But ang importante ngayon ay nandito ako ngayon sa harap ng Panginoon at nagtitiwala at naglilingkod sa Kanya. Yun ang maganda, po. At bago tayo lumipat sa kabila, tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Let us pray. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, salamat sa halimbawa ng buhay ni Logboro at kay ni J.N. Andrews na isang mga greatest pioneers ng Seventh-day Adventist. Nawa kami bilang isang mga mananampalataya ay patuloy namin makita ang katotohanan at huwag kaming malito ni Satan sapagkat ang aming kaaway ay tunay na mapanlinlang. Ginagamit ang iba't ibang mga kapamaraanan para malinlang ang bawat isa sa amin. Muli sa aming pag-aaral sa matuto ng iba pa sa councils on stewardship, samahan niyo po kami sa umaga na ito na bukas ang aming isipan at ang aming pagbabago ay makamit namin, maalis ang aming selfishness, maging mapagpakumbaba at maging mapagbigay, lalo na sa paghanda sa nalapit ninyong pagdating. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, connect tayo po. Uy, kahapon hindi ako nakapag-live, isang paumanhin, po mga kapatid. Sa gawa ng pagod ay hindi ako nagising sa alarm clock, po. Nagulat ako, maliwanag na. Sabi ko, babawi ako kinabukasan. Ayan po. Okay, connect tayo. Ang ibig sabihin po nun, may relasyon na po silang dalawa. May relationship na po sila. Pag may relationship na, yung katiwala sa kanyang Panginoon, established na po yung kanilang connection. Ibig sabihin po ay hindi na mabibigo, hindi na fail. Less na yung risk ng failure. Talagang nakatitiyak na si Abraham na kahit mamatay man siya, hindi na siya abutang buhay ni Eliezer. Kita na lahat ni Eliezer kung ano ang gustong mangyari sa buhay ni Abraham. Ang ganda, mga kapatid, maganda ito. Ito po yung point na kahit hindi sila magkasama ni Abraham, alam ni Abraham na ang buhay ni Eliezer magiging patotoo sa naging buhay niya na kasama niya ang Diyos. Amen. That's the point. Kaya nga, kahit magkahiwalay sila, alam ni Abraham, siguradong tapat na gagawin ni Eliezer ang kanyang tungkulin. Kasi alam na niya ang mission ni Abraham, alam na ni Eliezer ang ibig sabihin ng blessings na sinabi ng Diyos kay Abraham.
Alam na niya paano pangyangasiwaan yung mga pagpapalang ibinigay at iiwanan ni Abraham. So ang galing nito mga kapatid, ang ganda ko nitong story na ito. No? Tayo po ba'y ganon? Yun, that's the point. The practical implications ay tayo kaya ay ganon. Kung wala na tayo sa hindi natin kasama ngayon ng Diyos. Hindi natin kasama siya sa literal, hindi natin siya kasama literal, yung physical. Hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nasasalat. Kapagkat wala naman tayong physical contact sa ating Panginoon, spiritual lang ating basis, kaya ba nating i-testify yung purpose ng Diyos sa atin? Kaya ba natin i-testify ang mga layunin ng Diyos sa atin? Yung mga ipinagtiwala niya sa atin, yung mga pag-aari niya, kaya ba nating i-manage? The same thing mga kapatid, the same thing with Eliezer. Kaya kinakailang ulit-ulitin. Mapapansin po nyo, ang task po ni Eliezer ay hindi madali. Madali po ba yun? Yung hahanap ka ng mapapangasawa. Kaya, saan mo hahanapin? Maganda naman si Abraham, binigyan siya ng scope lang ng space na hahanapan niya. Yun ang maganda sa task. Specific yung lugar na pupuntahan niya. At madaling hanapin. Ganyan na principle ng Bible. No? Hindi, ang Diyos kasi ayaw niya ng mahirap, ayaw niya ng complicated. So si Abraham, ganun din yung karakter niya. Ayaw niya ng complicated. Nakita niyo mga kapatid, bakit 7 days? Bakit sinabi pa yung ikapitong araw? Hindi na lang isang araw na lang, isa sa isang araw sa 7 araw. Bakit kinakailangan pang ikapitong araw? Specific. Bakit 10% ang ating ikapu? Be specific mga kapatid. Si Abraham, specific siya. Punta ka doon sa lahi ko. Doon ka lang kukuha ng mapapangasawa ko. Very specific para hindi complicated. Madaling sundin mga kapatid. Nandun na siya. Madali ba yung task sa dami ng babae doon? Sa lahi na yon ng mga mananampalataya. No? Ang hirap na mga kapatid. Kaya ang baon lang ni Eliezer ay testimony. Testimony lang ang baon niya. Para yung mga taong sinasabi ni Abraham na mga lahi niya yon, lahi yun ng mga mananampalataya. Lahi ng mga mananampalataya. Lahi yon ng mga naniniwala sa Diyos. Kaya nung sinabi niya yung testimony niya, verse 50, Pastor, anong naging result? Verse 50, pakibasa nga Pastor, verse 50. Anong sinagot ni Nang Giling? sumagot si Laban at si Bethuel at sinabi sa Panginoon, nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Ayun. Ang resulta ay, itatanggi namin sa iyo lahat ng patotoo mo galing sa Panginoon. Yes. Hindi kayo magsasabi ng masama, mabuti sa iyo. Yung iyong storya ang mismo magkukonvict sa mga taong ma-establish ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nang mensahe mo ay galing sa Panginoon. Kaya nung nakita na ni Laban na nagtagumpay na siya, pinagnubayan siya ng Panginoon, sinagot na ng Panginoon yung prayer niya, ay aligagana. Ano ba? Iuwi ko na ba itong kapatid mo? Kasi nagmamadali ako kasi yung aking amo ay mahina na, matanda na, kinakailangan ako makapag-report sa kanya. Tanungin mo muna tatanungin ko muna yung dalaga. Mga kapatid, Tapos anong sagot ng dalagang naniniwala sa Diyos? Hindi ng patutumo, galing yan sa Panginoon na magagawa ko. Basta inutos ng Panginoon, susundin natin kasi yan naman ang ating Panginoon na sinusunod. Sumama si Rebecca. You see mga kapatid, the connection? The connection is all the people here are talking. Yung mga nasa plot ng story, involved lahat sa patotoo ng Diyos ang gumagawa sa kanilang lahat. Amen. Palagay niyo mga kapatid, sa church natin. Sa church natin. Yung Diyos kaya ang gumagawa sa ating lahat. Kung ang Diyos talaga ang gumagawa sa ating lahat, at mayroon tayong mga kasamang mga kapatid na hindi katulad ng pananampalataya at testimonya na mayroon kayo, mag-testimony po tayo sa kanila na yung Diyos natin ay Diyos din nila.
kung kayo'y pinatnubayan ng Diyos, papatnubayan din sila. Kung kayo'y sumunod sa Diyos, sumunod din dapat sila. Kasi isang Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya mag-testimony po tayo. Huwag po kayo maging tahimik. I-testimony ninyo kung papaano kayo pinatnubayan ng Diyos at pinagpala. Kasi yun ang magbi-build up ng koneksyon nating lahat para gawin ang kalooban ng Diyos. God bless po. Praise the Lord. Thank you po, Pastor Jerry. Time check po, Pastor, ay nasa 4:41. Tayo po ay closing prayer and then bibigay po natin sa ating pong babasa ng devotional. Sino po ang devotional natin yan? Si Pastor Jasper Poyong. Sir Poyong, andyan na ba siya? Nakita mo na ba siya? Nandito po, Pastor. Yan. Ito yung kanyang... Si Jasper Poyong ay naka-assign sa Zambales, no? Zambales. Si Pastor. Sige, Pastor. Ano muna, magbabasa tayo ng Lest We Forget and the Reflection and then prayer kaagad ni Pastor Jasper, no? Pastor? Sige po. Okay. Sige, salamat Pastor JL. Napakalusog ng ating very healthy, spiritually healthy ang ating discussion. Yes. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen, amen. Pastor Jasper. Mapagpalang umaga po sa ating po lahat. Mapagpalang God First Morning and Happy Sabbath po sa lahat po na nandito sa umagang ito. Ang ating pong devotional sa umagang ito ay mahalagang paalala sa atin na isang kwento na kung paano ang ating pong mga pioneer ay nakasumpong ng katotohanan. Si J.N. Lavro dati ay isang Sunday keeping Adventist preacher sa loob ng 3.5 years bago niya nakilala ang Sabbath keeper. May isang humors o chismis na panatikal daw ang Sabbatarians. Mayroong sigawan o iyakan o magulo ang grupo na ito. Isang nagpakilala na ang pangalan ay si Orton, isang preacher o isang taga Rochester na nag-ayaya sa kanya na puntahan ang meetings para sagipin ang mga members na siyang sumali sa Sabbath group. Nag-prepare si Lavro ng Bible verse o Bible verses para patunayan na wala na ang Sabbath. At akala niya madali itong i-prove. Pero nung pumunta siya, ay nakita niya na organisado at Bible-based pala ang diskusyon sa pamagitan po ni John Andrews na isang nagturo doon sa kanila pong program. At ginamit ni John Andrews na eksaktong verses na inaral ni Lavro in the same order na tama yung panaliwanag ni John Andrews. Pero imbis na ma-disprove ay na-prove na ang Sabbath ay tunay na isang tunay na ang Sabbath ay hindi nawala. Ito ay patunay according doon sa Biblia. At tinanggap ni Lavro ang Sabbath noong September 1852 at naging isa sa mga pioneers ng Seventh-day Adventist si Lavro. At naging missionary siya sa California at England na nagsulat ng history na libro na naging leader sa church. At ang sabi ni Ellen G. White, walang limit ang mga gawa ng taong dedikado
sa Panginoon. Na ang lesson po natin pong makukuha sa devotional po natin ay may tatlong lesson natin pong pag-aralan. Una ay huwag maniwala sa rumors o chismis. I-verify muna bago natin ibigyan ng diin. At akala ni Laburo ay magulo ang Sabbath keepers, pero maayos at Bible-based pala ito. Ang lesson po ay huwag mag-judge kaagad. So alamin kung ano yung sinasabi na napatunayan ni Laburo na hindi pala ito isang chismis lamang. Ito ay totoo na ang Sabat ay isang patutoo na ito ay tinuturo ng banal na kasulatan. At pangalawa, malakas ang kapangyarihan ng Biblia. Kaya niyang mabago ang puso natin. Kagaya sa isang experience na ako po binago din ng Panginoon sa pamagitan po ng banal na kasulatan, na ako po ay nanggaling sa sanlibutan, pero ang Biblia ay mayroong kapangyarihan na baguhin tayo sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay makapangyarihan sapagkat badal ang salita ng ating pong Panginoon. Yung mga verses na gagamitin sana niya against sa Sabbath, yun pa mismo ang nag-convince sa kanya. So yung lesson po natin mong makikita dito, pag honest ka o sa katotohanan, mananalo ang tama. Kahit gaano karami ang sinasabi ng mga tao, pero yun ay hindi sa tugma sa banal na kasulatan, ay hindi yun mananalo. Ang banal na kasulatan ay mayroong mapagirihan na babaguhin ang ating mga pananaw. Pangatlo, kapag sumunod tayo sa Panginoon, ay malaki ang magagawa sa ating buhay. Kapag ating susundin ang batas ng Diyos, wag natin isang tabi, ay malaki ang magagawa sa ating pong buhay. Nung tinanggap niya ang katotohanan, naging missionary siya, si J.N. Laburo. Naging writer at naging leader. At ang lesson po natin matutunan ay kung willing na tayo magpagamit sa Panginoon, ay malayo po yung ating mararating. Kagaya ni J.N. Laburo na siya po ay willing na magpagamit sa Panginoon. Kaya isa siya sa mga pioneer ng ating pong simbahan ng Seventh-day Adventist. Kaya po yung ating po teksto sa umagang ito ay the law of the Lord is perfect, converting the soul. Mga Salmo 19:7. Ang katotohanan ang siyang magbago sa buhay natin. Kaya ang batas ng Diyos ay banal, perfect, na magbago sa ating buhay at tayo ay magiging ganap at sakdal sa kanyang harapan. Kaya sa bagang ito ay tunay na ang Diyos ay napakabuti sa atin sapagkat sa kanyang mga salita ay tayo binabago ng Panginoon at tayo gagamitin ng Diyos sa kanyang banal na gawain. At mapalad na umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bago po tayo magtapos ay tayo muna ay manalangin. Mapagpalad, dakila po naming Diyos sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa paalala sa amin, sa patutuhanan na amin pong napakinggan na ito ay tunay ng iyong salita ang siyang makapangyarihan na magbago sa aming buhay at lalo tigit, Panginoon, kayo ang siyang tumawag sa amin na inyo kaming gagamitin, Panginoon, sa iyong banal na gawain. At ibahagi ang inyong salita at kami ay maglilingkod sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na siyang tunay, na siyang banal at makapangyarihan sa lahat. At kayo ang Diyos na siyang
tumawag sa amin at kayo ang siyang hindi nagbibitiw sa amin, Panginoon, sapagkat kayo makapangyarihan ang may-ari namin pong buhay. At sa umagang ito, pagpalain ng bawat sa amin habang kami ay patuloy na gagamitin niyo sa inyong banal na gawain at kami maging pagpapala at lahat sa araw ng Sabat na ito. Patawad, Panginoon, kung saan kami nagpulang kasala sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Jasper. Amen. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Okay po, dadako na po tayo Amen. sa ating pong reflection. Ang ating pong hapon na topic ay the two widows, the two mites. The widows, the two mites. Okay po, meron po nais magbahagi na po reflection. Meron po narinig hapon. Tingnan natin sa ating mga comment dito. Ayun. Narito po ang ating babasahin ang reflection na binigay ni Pastor Jerry.
Mga stewardship principles sa the widow's two mites. Number 1, the value of a gift lies in the motive, not the amount. Luke 21 verse 3. Prinsipyo, tinitingnan ng Diyos ang puso sa likod ng handog. Hindi ang laki, kundi ang pag-ibig at sakripisyong kaakibat nito. Lesson, ang maliit na handog ng balo na mula sa puso at may malaking personal na sakripisyo ay mas mahalaga sa paningin ng langit kaysa malalaking handog na makasarili. Number 2, true giving involves sacrifice. Luke chapter 21 verse 4. Prinsipyo, ang tunay na pamamahala ay may tanda ng pagtangi sa sarili. Ang tunay na pagbibigay ay may kabayaran. Lesson, habang ang mayayaman ay nagbigay mula sa kanilang kalapisan, ang balo ay nagbigay ng lahat ng meron siya. Isang sakripisyong nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ayon po kay Sister Feli Bocheco, good AM. Pwede po? Ay, hindi pa-request yan. Okay, thank you Pastor Jerry sa reflection ng principles na ating nakita dito rin po sa pag-aral natin hapon. Sa mga kapatid natin o manggagawa dito po sa platform ng Zoom, pero po nais magsalita or mag-comment na lang po dito para amin po babasahin. At maya-maya dito po sa nasa Facebook Live ay pwede po sila mag-comment at kami rin pong babasahin ang kanila pong reflection. Number 3, Sir Melet, pakibasa. Number 3, nakikita at pinararangalan ng Diyos kahit ang pinakamaliit na handog. Prinsipyo, walang gawaing mapagbigay ang masyadong maliit para hindi mapansin o pahalagahan ng Diyos. Marcos 12:41 hanggang 42. Aral, maaaring baliwalain ng mundo ang maliit na handog, ngunit pinahalagahan ito ni Jesus kapag ito ay ibinigay na may pag-ibig. At pang-apat, ang pagbibigay ay pagsasalamin ng pagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na pamamahala ay magpapahayag ng pusong may pananampalataya, nagtitiwala na ang Diyos ang magtataguyod kahit matapos magbigay. Marcos 12:44. Aral, ibinigay ng balo ang kanyang buong kabuhayan. May pananalig na ang Diyos ang bahala sa kanya. Sa puso ng tapat na pamamahala ay ang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Ganda mga reflection na pinagkakalo ni Pastor Jerry. At may karagdagan pa po si Pastor Jerry sa kanya pong chat dito. Number 5, pinupuri ng Diyos ang mga gawang may pag-ibig at devotion. Prinsipyo, ang pamamahalang nagmumula sa pag-ibig sa Diyos, kahit hindi nakikita ng tao, ay inaalala ng walang hanggan. Marcos 14:9, aral, ang kwento ng balo ay nanatili bilang isang patutuong walang hanggan. Pinapahalagahan ng Diyos ang matapat na mga gawa ng pag-ibig kahit hindi napapansin ng iba. Amen. Thank you po, Pastor Jerry, sa reflection. At meron pa, may karagdagan pa po si Pastor Jerry. 6, iba ang ekonomiya ng langit sa mundo. Prinsipyo, sa paningin ng Diyos, ang puso sa likod ng handog ay higit na mahalaga kaysa kayamanan o papuri ng tao. Buod mula sa desire of riches. Batay sa mga tema sa Lucas 21:1 hanggang 4. Aral, sa espiritual na pamamahala, ang motibo ang higit na mahalaga kaysa material. Amen. Ang dalisay na puso ay nagpapataas ng kahit ang pinakamaliit na gawa upang maging may halaga sa kawalang hanggan. Yes. Praise the Lord. Meron pa po nais na mag-react po, karoon na reflection sa ating pong pag-aralan kahapon.
dito po sa ating pong samahan sa Zoom. Balikan natin, Pastor Yono. Babalikan ko lang saglit yung ating 12 araw ng pagsisimula ng ating daily spiritual empowerment. Ito po yung isa sa hinighlight natin na biblical liberality, no? Ang assumption na atin pong inilagay doon sa biblical liberality natin ay yung pong assumption ng nowhere in the Bible we can find offerings are given less, it is always more when it is given with faith, love, and gratitude. Ito po yun mga kapatid, no? When you read this chapter, ay talagang ito na po yun. Ito po yung saktong proof ng assumption na ito. Hindi na po ito assumption, ito po talaga katotohanan. Mula sa Old to the New Testament, walang handog na makikita kayong ino-offer na kapag ka ito ay motivated by love, faith, and gratitude, ang palaging pinipili ay less. Palaging ito ay more. Mga kapatid, itong babaeng ito ay ebidensya ng biblical liberality na dapat natularan ng henerasyon ngayon ng mga mananampalataya. Anong mga kapatid? Ilang porsyento ang ibinigay ng babae na dukha? Ilang porsyento po? Lahat. 100%. 100%. Nung magbigay si God ng kanyang anak, ilang porsyento ang ibinigay niya? Lahat. 100% din po. So the same, ang sabi po ni Ellen White, the spirit of heaven is what? Liberality. Ano nga po yung liberality? Liberality is giving. Giving freely, abundantly. Freely and abundantly. How abundant? 100%. 100%. Mga kapatid, ang babaeng ito ay kinalugdan ng Panginoon ng kanyang handog. Andiyan na, basahin na po natin lahat. Nandiyan na po yung description ni Sister White. Lahat ng kanyang katangian ng paghandog ay katangian ng langit. Amen. Mahal niya ang Diyos at ang gawain ng Diyos. Kaya pinansin siya ng Panginoon sa kanyang paghandog. Higit sa mga mayayaman na nandoon na naghahandog din na kung tutuusin, alam niyo mga kapatid, sa Hebrew context, yung mga handugan na yan, 14 po na mga parang horn ang shape ng kanilang inihuhulog na mga coins doon o mga kayamanan nila. Kaya mapapansin nyo sa story, ang babae ay hindi na mapapansin sana doon kasi kung i-act natin to, kung atin pong i-act ito ngayon ay parang nakayuko pa, parang tawag dito, nag-ano lang siya, parang nagtatago pa, tapos ayaw niyang makita. Tapos si Jesus talaga sinadya niya na nandun siya. Nakaharap siya doon sa mga handugan na yon. Pinili talaga ni Jesus yung site na yon. Kitang-kita niya lahat yung mga taong nandoon na nagbibigay ng handog. Pero yung babae ito nagtatago na nga. Yung pa yung pinansin niya. Bakit? Lahat sila naghahandog galing sa kanilang sobra. Ibig sabihin, walang impact sa kanila. Hindi alang halong sakripisyo, walang halong love, walang halong faith, panay pagpapaimbabaw lang at pakitang tao. Pero ang babaeng ito, dahil mahal niya ang Diyos, nagtitiwala siya sa Diyos, she is full of trust, na kahit ibigay niyang lahat yon, hindi siya pagbabayaan ng kanyang Ama sa langit. Inihulog po niya yung 2 mites niya, 2 kusing, mga kapatid. Ano ba yung 2 kusing? Ano po yung representation nun? Sabi po ng Bible, Mark, mga kapatid, Mark chapter 10, sabi po doon, yun po ay life niya. Sa Greek, bios po yung ginamit doon, yung livelihood, yung living na term sa Bible, English, yun po ay buhay, bios. Ibig sabihin mga kapatid,
Yung handog niya na yon represents her life. Yung buhay po niya. Yun mismo ang inihulog niya na simbolo ng kanyang offering. Kaya nga mga kapatid, kumagat itong lahat sa buhay niya. Handog na kumagat sa buhay niya. Minsan mga kapatid, ang handog ba natin ay kumakagat sa buhay natin? O tayo yung mga, hindi naman tayo mayaman na katulad ng mga nandoon siguro sa temple, mga taong mayayaman doon, pero hindi na nga tayo mayaman material, hindi pa rin mayaman yung ating kalooban sa pagbibigay. Dukhang-dukha na tayo mga kapatid doon. Hindi na nga tayo mayaman material, kung magbigay pa tayo ng handog, dukha pa. Bakit hindi tayo maging mayaman sa pagbibigay? Amen. Hindi tayo maging mayaman sa lupa, maging mayaman tayo sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Mga kapatid, ang babaeng ito na dukha ay representasyon ng mga Kristiyano ngayon. Sa kabilang banda, yun ding mga taong mayayaman na nandoon sa templong iyon ay maaari din na representasyon sa ating Panginoon sa Iglesia sa panahon ngayon. Pumili na lang po tayo. Yung po bang babae na napansin ni Jesus, bagamat dalawa lang ang inihulog niya, pero yung diwa at prinsipyo ng offerings ay nasa kanya, biblically. Or tayo, yung grupo na maraming mga taong doon na paimbabaw ang kanilang paghandog, na nagbibigay pero selfish pa rin. Generously selfish. Mga kapatid, sana po ay i-reflect natin itong mga 6 na prinsipyong aking isinyer at doon po tayo magbigay ng mga reflections marahil or may iba pa po kayong gustong nakita doon na gusto nyo i-share. Amen. Amen, amen. Thank you po, Sir Jerry. Sir Jerry, may babasahin lang po kami ng... Meron pong reflection na nagmula po sa ating Facebook Live. Ang sabi po dito ni Sister Rose Villa Mendez, Blessed God, first morning to all and blessed Sabbath. Ang pagbibigay at pakikisangkot sa gawain na bukas sa puso ay magbigay sa atin ng tunay na kasiyahan at kapayapaan na palaging na sentro natin ang Diyos. Pagmahal natin ang Diyos, tayo ay aakayin sa katapatan na walang halo na pagiging makasarili. Praise God. At gayon din po ang sabi ni Sister Imelda Diego, Happy God first morning everyone. Happy blessed Sabbath everyone. Amen po, Pastor Jerry. Ang babaeng balo ay ipinagkaloob ang lahat ng nasa kanya. Gayon ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kung ano meron siya, ito. Ang pag-ibig niya sa ating Panginoon ay ganun na lamang. Siya ay nagtitiwala sa ating Panginoon kung anong meron siya at ito ay bukal sa kanyang kalooban. Amen. Amen. Reflection. Meron pa dito sa taas. Ang sabi nga po ni Ma'am Marilyn Dasoy, mas kinalulugdan ng Diyos ang walang yabang na paglilingkod, kundi katulad ni Kristong punong-puno ng kaamuan. Amen. Praise the Lord. Pastor, ito yung pwede natin i-connect. Alam nyo kapatid, ang spirit of prophecy, principles, yung mga Bible texts and verses and stories and principles, they are jibing, nagja-jibe po talaga sila. Hindi kasi nga po yung Biblia ay greater light at yung kay Sister White ay lesser light. Ibig sabihin po ay hindi lumalayo yung mga prinsipyong itinuturo sa Councils on Stewardship. Kanina mga kapatid, sa readings natin ng Genesis chapter 24, di ba? Yung buhay ni Eliezer ay buhay ng konektado. Relationship po ang nagbuyo sa kanya para tumanggap ng isang napakahirap na misyon. Misyon na hindi niya alam kung saan siya magsisimula o hindi niya alam paano matatapos. Pero dahil may connection siya, may relasyon siya kay Abraham,
At yung Diyos ni Abraham, yun din na ang Diyos niya ay naging, alam nyo na, naging masaya sa kanya yung paglalakbay niya, naging exciting. Itong ating po pinag-aaralan na ganun din ang diwa nito. Ang diwa po nitong babaeng ito, nagawa niya po ang lahat dahil sa relasyon. Yung relasyon na, alam nyo na, mahirap ka pero alam mong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit ito na lang ang susubo ko, ibibigay ko sa Kanya kasi alam kong hindi ako tutuyuin ng Diyos, bubuhayin ako ng Diyos. Sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mahirap ito mga kapatid. Mahirap ito. Hindi ito madaling gawin ng mga taong walang koneksyon sa Diyos. Amen, amen. Mahirap ito mga kapatid. Pero dinadalangin ko na dumating tayo sa punto na mawala ng lahat ang ating pagmamataas. Ang sabi nga po ni Sister Marilyn, ng paglilingkod na may buong pagpapakumbaba, wala pagmamataas. Sa halip, ang ating layunin ay maluwalhati ang Diyos na nagpupuno ng lahat ng ating pangangailangan. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay. Meron pa po nais na magbahagi dito sa ating kasamahan. Talagang tahimik ang bayan ng Diyos. Kasi ang katahimikan naman ito ay pagbulay-bulay nila. Paano maisagawa, paano tutulungan ng Banal na Espiritu na kung maghahandog ngayon ng bawat isa sa atin ay hindi nagganon na yung dati, kundi binabago ng Panginoon ang ating buhay. Yes, Brother Edmond, nagbukas ng Brother Edmond, may sasabihin po siya. Hindi, good morning Pastor Jerry. Hindi, natutuwa lang po ako kasi yung naririnig ko kay Pastor Jerry, no. Kung kayo po ay nagsimula nung, hindi ko na matandaan Pastor yung mga detalye nung nagsimula yung 40 days of prayer, tapos yung 10 days ba yun, ang liberality na exposition, malaking lalim po, mababalikan niyo po, no, yung mga nakikinig po sa atin sa Facebook, sa YouTube. Pag inyo pong nasimulan yun, parang ang hirap na pong bumitaw. Yung word na konektado, no, ngayon po ay nasa 58. So ito na lang po yata yung mga konektado, 51 sa Facebook. Di po ba, Pastor? So balikan po natin yung mga exposition na ginawa po natin about liberality. Yung sakripisyo po, no, ang sarap pang matulog ng ganitong mga oras, 4:00 ng umaga, pero dahil po ang epekto po, ako personally, no, epekto po sa akin nung nasimulan ko yung mga pag-aaral po natin, nung sinisimulan po natin itong CLPM, ay gano'n na lang ang naging connection ko, no, sa gawain po natin ito. Ganun din sa pinag-aaralan po natin, no, mula kaninang umaga sa kwento po ni Abraham, Isaac, no, na maging konektado tayo. At yung sakripisyo na pinag-uusapan po natin dun sa babaeng balo, na buo, no, lahat ng kanya ay kanyang ipinagkaloob sa ating Panginoon. Tayo hindi naman ini-impose na buo, no, 100%. Kanina tinanong ni Pastor, 100%, no, sa atin. Proportionate principle ang ating pong ipinapamanhik sa lahat po ng ating pong mga kapatiran. Pero kung ang ating pong sakripisyo, yung ating pagbibigay ay may kaakibat na sakripisyo, yung ibibili mo na lang sa Shopee, i-order mo sa Lazada, ay kagaya kahapon po, no, sa ating pong God First video, barya ang ibinabalik natin. Hindi po ba para nakakahiya, no, sa ating Panginoon na yung mga baryang ating po lang tinatabi, yun ang ating ibinabalik. So pinapaliwanag lang po dito, no, pinapamanhik lang po sa atin na yung ating pong pagbibigay na may kaakibat na sakripisyo, no, katulad po ng babaeng balo, yung buong sa kanya, no, buong pananampalataya. So nare-reflect po sa akin na sapat, may pananampalataya po ba tayo? Ako po ba, may pananampalataya po ba ako? Na kaya ko po bang ibigay lahat,
no, ng sa akin. Kasi at the end of the day, di po ba sabi God will provide, no? Christ our provider, no? Na siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangailangan. So kung ibibigay po natin lahat, di po ba? Di ba siya din ang nagbibigay sa atin? No, ang sarap lang pong i-reflect po 'yon na ano ngayon kung ibibigay ko lahat? Pagtapos ko namang ibigay, may darating naman, di po ba? May darating pa rin naman, di ba? Ang sa atin lang ay ibigay natin yung 10% or more, di po ba? Meron pa rin parating. So hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Ang sarap lang pong i-reflect na napakabuti sa atin ng Panginoon. Yung hindi tayo nagkakasakit, nakakagising tayo ng alas 4 ng umaga, sama-sama tayo dito na nag-aaral. Ang sarap lang pong experience. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor Jerry. Amen. Brother Edmond. Pastor, yung sinasabi ni Brother Edmond, susuportahan ni Sister Cyrene Ancheta. Ayan yung prinsipyo. Opo, yan. Pastor, sabi niya dito, share ko lang po ulit. Lately po, may namatay tayong elder. Nagkasundo po kaming mag-asawa na ibigay yung half kaban rice namin. The following days, may nagbigay sa clinic na patient. 3 half kaban. Ibinigay sa akin ni Doc yung isa. Joke ni Mr. Ayaw talaga ni Lord, malamangan natin siya sa pagbigay. Amen. Praise the Lord. Yung sinasabi nilang dalawa. Itong mga patotoo na ito ng ating mga kapatid. Ito ba yung prinsipyo ng you cannot outgive God? Meron kaming karanasan ni Mrs. na ganyan palagi, ano. Meron kaming isang kaibigan na napakalapit sa puso namin at siguro pamilya na kami, ay regular po siyang nagbibigay sa amin. So sa aming tuwa, sa aming galak, nag-isip kami dalawa na bigyan siya namin ng, alam niyo na, insignificant na para sa amin special na gift na yun para sa kanya. Pero yung mga kapatid, babalik uli siya ng bigay. Mahihirapan na naman kaming magbigay kasi mentras kami nagbibigay sa kanya ng significant sa amin, sa amin ay mahalaga na yun para sa amin at sa kanya, i-appreciate niya. Pag binalikan po kami, hindi na po namin kayang bumalik ng pagbibigay kasi mas sobrang laki na yung kanyang ibinibigay sa amin. Kami ay simple na lang para ipakita na lang yung appreciation, yung katuwaan, yung galak na kami may tumatanggap sa kanyang ganon. Magluluto na lang po kami ng pagkain, maalala namin sila, tapos meron kami galing sa ibang lugar, maalala namin silang pasalubungan, dadalhin po namin sa kanya. Pero pagdala po namin ng pasalubong, mas malaki na naman yung ipapadala sa amin na galing sa bahay nila. Alam niyo mga kapatid, ganito po yung relationship natin sa Diyos. Ano mang pasasalamat na ibibigay mo sa Diyos, huwag ka na mag-isip na pagpapalain ka ng Diyos. Mga kapatid, pinagpala na po tayo. Kaya hindi natin ibibigay ito para pagpalain tayo ng Diyos. Hindi natin malalagpasan ang Diyos sa pagbibigay. Yung mga ibinibigay natin sa Kanya, galing po sa Kanyang lahat din. Amen. Kahit yung pag-iikapo natin, galing sa Kanya, kaya kayo nakapag-ikapo. Kahit kaya kayo nakapag-COP, 10% or more, bago pa kayo nakagawa niyan, ibinigay na po muna ng Diyos sa atin yan. Kaya kahit po yung pag-tithe, yung pag-offering ninyo, sa Diyos din po galing yan. Kaya bakit tayo mag-atubali na mag-more? Huwag kayo mag-atubali na mag-more. The more you more, the Lord becomes more. Kami masalagsa ng Diyos sa kanyang pagbibigay, mga kapatid. Amen. Pastor, babasa po tayo dito ho sa Facebook Live. Saglit lang. Nabanggit kanina ni Brother Edmond, ngayon po kasi Brother Edmond ay season ng mga activities. Kaya yung ating po mga kasama ditong regular ay may challenge siguro sila sa internet kaya hindi natin sila nakasama ngayon. Palagay ko hindi sila makabibitiw dito, magkakasakit siya mga yan pag hindi sila nakasama dito. Kaya mamaya magbubukas na ng YouTube yon at manunood nila, i-review nila yung atin pong mga broadcast dito.
Mahirap talaga Brother Edmond, Pastor, napakahirap ng kumalas dito kasi Praise the Lord. ako pagka ako'y hindi nagising ng maaga, iba na pakiramdam ko eh. Talagang gusto, hinahanap yan, Pastor. hanap ko na ho kayo mga kapatid, kayo na ang inspirasyon ko. Pastor. Sister Irma. Sasalita si Sister Irma, nasa Baguio yan sila. Hinahanap-hanap po namin, Pastor. Ayan. Pero Sa Baguio po. dito, hinahanap na po namin yun. Sister Nitz, sabi ko na yan, nasa Baguio. Nakatutok sila sa atin, no? Sa isang screen. Ito po kami, Pastor. Sabi ko na yan. Nandiyan na kayo na lahat, yung ating mga kasama. Hello po sa inyo dyan. Ay, kayo lang. Ay, ikaw, Pastor Jerry. Pastor Jerry. Yes. isa lang ang Sabad po. Ayun, Brother Johnny po. May bata pa, oh. Oo. Apo niya, apo. Apo niya, apo. Sige. Sige po, makinig po tayo. Si Brother Johnny, oh. Brother Johnny, kami nasa Baguio din? Ala po, hindi po nakapagplano. Yung sinasabi ni Brother Sabio kanina na pagka halimbawa ikaw ay nagsimula rito, hindi ka na talaga makabibitiw. Alam niyo po, may karanasan po ako dito sa amin yung pong internet namin dati PLDT. Ngayon, isang linggo walang signal. Nako, talagang ako'y alumpihit, Pastor. Alam niyo ba kung ano ginawa ko? Nag-apply pa ako ng isang internet, yung Converge, para pambihira ako. Babayaran ko yung nag-apply ako ng isa pa, yung Converge, kaya dalawa na po yun. Makita po natin yung totoo yung sinasabi ni Brother Sabio na pag nagsimula ka dito, hindi ka na talaga makabibitiw dahil mayroon na tayong relasyon katulad ng relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Amen. Tawag po natin dyan, connection. We are connected na sa isa't isa. Ayan. At isang ating stream, ang stream natin is God first. Ang ating stream is God first and we are connected to each other. Praise the Lord. Sige, Sister Milet. Ganda nung ito ni Sister Milet. Talagang Pastor, napakarami na ng mga nagko-comment dito sa Facebook kaya lahat kailangan natin pong basahin. Sabi po ni Sister Neriza Francisco. Tama po, Brother Edmond, sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin at pagiging tapat ang natutunan natin dito. At dahil sa lagi ko nang iniisip ang pagbibigay ng tapat, lagi na pong buo ang tithes and offering. Amen. Praise the Lord. At sabi po dito, Amen. Totoo po. Nag-iisip pa lang po ako ng pagtulong, talagang alam ng Diyos kung ano ang puso at isip natin. Sabi rin po ni Sister Jeneline, totoo po Pastor, kapag di ako nakakapakinig nito, kulang po ang araw ko. Ito po ang nagpapalakas sa akin. God bless po sa ating lahat. Amen. Lord. Pusuan natin, pusuan mga kapatid. Pusuan natin, pusuan. Salamat po. Ayan, nakikita niyo yung mga kapatid nating mga batikan doon sa MPM. Sige po, Pastor, pakilala natin yung Salamat po sa inyong lahat at itong ating mga pinag-uusapan dito, sana ho ay makarating sa ating mga local churches. At mga kapatid, meron po akong good news sa inyo pala, malimutan ko. Meron po tayong mga kapatid na gusto mag-testimony sa camp meeting. Ay, mga kapatid, punuin natin yung kasi yun po ay praise program, yung ating pong camp meeting sa May 30 hanggang June 1. Kung kayo po ay naitalagang magbibigay ng testimonya, ay huwag niyo hong kahabaan mga kapatid para mabigyan ng pagkakataon yung iba. Ang lawak lang po ng ang lawak lang po ng ating pong ite-testimony ay 3 lang po ang sasagutin ninyo ha. Una, ano kayo bago kayo maka-experience ng daily spiritual empowerment? Ano po ang buhay ninyo nung bago kayo maka-experience ng daily spiritual empowerment? Nung maka-attend na kayo, ano na po kayo ngayon? Yan. Okay, ano na po na-experience nyo ngayon sa
na ginawang pagbabago ng Panginoon sa inyo in all aspects, no? Sa daily spiritual empowerment. And number 3, ano po ang inyong personal commitment na inyong inaabot sa giving potential o yung tinatawag nating combined offering commitment, no? Yun po, 3 lang, ano? Ano kayo bago umattend, bago magkaroon ng daily spiritual empowerment. Okay? Number 2, nung umattend na kayo, ano na po ang buhay nyo ngayon? Pagbabagong ginawa sa inyo ng Diyos, ano ang tuwa na mayroon sa inyo, ano ang pananaw ninyo sa gawain ng Diyos. Mga ganun po ba? No? Maigsi lang, specific lang ho. And then number 3, ano ang inyong personal commitment sa systematic and regular giving plan o yung tinatawag nating combined offering plan? Anong percentage na po ang inyong inaabot ngayon o naabot na o inaabot ngayon? Ganun lang ho. Diretso na po para ho yung pong 3 to 4 minutes magkasya ho. At gawin po nating highlight yung Diyos doon, ha, wag yung sarili natin. Yes. Babain natin yung sarili natin at itaas natin ang Diyos. Luwalatiin natin kasi praise program, hindi praise program, ha. Hindi pe-praise yung kahit sino, dapat ipe-praise yung ating Panginoon. Amen? Amen. 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 Sige mga Okay, kapatid. kilala na natin, Pastor, ang ating tagapagsalita. Siya po ay naka-assign sa Central Tarlac. Siya po ay ordained pastor, isang masipag na manggagawa ng Diyos. Walang iba si Pastor Dandy Yabot. Ating pong pagkalog po sa kanya taon. I-play ko lang po, Pastor, yung ating God First video. Sandali. Ito yung ating naka-schedule for today, ngayong Sabat, May 10. Pakinggan po natin. Patunayan ang Diyos, May 10. Offertory Reading Devotional. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Noong 2022, si Doreen, hindi niya tunay na pangalan, ay naninirahan kasama ang kanyang asawa at ang kanilang maliit na anak na babae sa Livingstone, ang tourist capital ng Zambia. Taon-taon, ang Livingstone ay tumatanggap ng libo-libong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumarating upang makita ang kahanga-hangang Victoria Falls. Isang araw, tinalakay ni Doreen at ng kanyang asawa ang pangangailangang itaas ang halaga ng kanilang handog. Pagkatapos ng mahabang talakayan, nagkasundo silang magbigay ng 10% bilang karagdagan sa kanilang handog, bukod sa ikapo. Ito ay isang matapang na pasya. Hindi naging madali ang mga bagay dahil nabubuhay lamang sila sa isang sweldo ng kanyang asawa bilang isang guro. Gayunpaman, nagpasya silang isagawa ang malaking hakbang ng pananampalataya. Ang bagong pamahalaan na kahahalal pa lang ay naglathala ng mga trabaho para sa mga guro. Si Doreen ay isang sinanay na guro subalit walang trabaho sa loob ng 2 taon. Kaagad niyang ipinasa ang kanyang aplikasyon at naghintay sa resulta. Pagkatapos ng tila 1 taon ng paghihintay, isang patalastas ang inilabas na dapat hanapin ang kanilang pangalan sa pangbayang palathalaan. Sa kanilang pagkamangha, si Doreen ay napili. Nang marinig ng ibang kasapi ng simbahan na nag-apply ngunit hindi napili, tinanong nila siya kung ano ang kanyang ginawa o kung may anumang koneksyon siya sa kanyang pagkakapili. Kanyang tiniyak sa kanila na wala siyang anumang ginawa at wala siyang ugnayan kanino man sa pamahalaan. Si Doreen at ang kanyang asawa ay naniniwala na ginantihan ng Diyos ang kanilang hakbang ng pananampalataya. Panawagan, hinahamon ko kayong lumundag sa pananampalataya at subukin ang Diyos.
Ang Diyos ay tapat. Magbigay ng ikapo at ng pinakamabuting handog batay sa porsyento, at subaybayan kung hindi niya tutuparin ang kanyang pangako tulad ng nakasaad sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 10. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Bago si Pastor Dandy, Pastor, sa mga simbahan na meron naman po kayo mga devices na mga audio, mga videos, pwede po niyo yung i-play sa ating pong offertory, no, para magbigay rin po ng highlights yung ating pong God First video na establish po yung mga principles na galing po sa ating General Conference na tinagalog na po ng ating mahal na kapatid na si Brother Melvin. Ang talento po niya na galing sa Panginoon. Salamat po. Okay, Pastor Dandy. Magandang umaga po sa lahat and happy Sabbath. Ako po ay kanina pang nagsusubaybay ng atin pong programang ito. At salamat din po sa Panginoon sapagkat ang oportunidad binibigay sa atin para patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita. Maiksi lang po ito mga kapatid ko, ang ating babasahin may kinalaman sa matatagpuan sa Councils on Stewardship chapter 34 na may pamagat Mary's Acceptable Offering. Medyo madilim po ako kasi nandito pa kami ngayon sa Klaa. Ang sabi po, basahin ko po ito, English at saka maiksi lang po ito at sama-sama po tayo mamaya na magbibigay ng reflection para lalo nating maintindihan ito mga kapatid ko. Ang wika po ni Ellen G. White sa chapter 34, it is the heart that makes the gift valuable. When the majesty of heaven became a babe and was entrusted to Mary, she did not have much to offer for the precious gift. She brought to the altar only 2 turtle doves, the offering appointed to the poor, but they were acceptable sacrifice to the Lord. She could not present rare treasures, such as the wise men of the East came to Bethlehem to lay before the Son of God, yet the mother of Jesus was not rejected. Because of the smallness of her gift, it was the willingness of the heart that the Lord looked upon, and her love made the offering sweet to God will accept our gift. If it is the best we have and is offered from love to Him. Meron po dito mga kapatid na nakikita ako na 4 mahalagang mga words. Number 1, yun pong heart. Ang Diyos ay nakatingin sa puso mga kapatid ko ng bawat isa sa atin. Kinuha ko po ito, ang puso na sinasabi po sa may 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya si Mary po, nung pinagkatiwala sa kanya, itong ating tagapagligtas, sinikap niya na maghandog. Pero alam niyo ba mga kapatid, yung handog niya, ang sabi dito ni Ellen G. White, yung 2 kalapati ay simbolo ng pamilyang handog ng
mahirap. Pero ganun pa man, ito po pala ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Pangalawang salita dito mga kapatid ay yung entrusted. So sa dami ng babae sa buong mundo nung panahon na yon, isipin niyo mga kapatid, bakit si Mary? Wala na bang iba? Ang Diyos, kasi nakita niya kay Mary yung kanyang malinis na puso. Pangatlo, nakataga na aking nakita dito mga kapatid ay yun po bang rejected? Alam niyo mga kapatid, sa ating paghahandog, sa ating pong pag-participate sa mga activity, sa ating pagsamba, sa ating pagbigay, yan po ay kahit gaano kalaki, ay malaki man yan, ay pwedeng i-reject po yan ng Diyos. Kung hindi naman po galing talaga sa ating mga puso. Yun bang isang bagay na ipinagkaloob mo na sa Diyos ang buhay mo, hindi mo na kailangan na diktahan ka pa kasi naramdaman na ng puso mo. At ang pang-apat na kataga mga kapatid dito ay nakita ko sa ating binabasa ngayon ay willingness. Malaki, maliit, willing ba tayong ibigay sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, 2 days ago, pumunta po ako dito sa Klaa, kasama ko si Mrs. ko, galing Tarlac. Ang amin pong sasakyan, napakaganda naman. Pero alam niyo ba mga kapatid, pagdating ko rito, sira, tamang-tama, nakaparking ako, nasira yung transmission ko. Sabi ng mekaniko sa akin, maghanda ka ng 25,000. Ay wala naman po akong pera. Mga kapatid, ang ginawa ko, may tinawagan ako at pagkatapos nagpadala sa akin, una ay 20,000, pangalawa ay 10,000. Nakatanggap po ako ng 30,000. Nung siningil na po ako ng mekaniko, sabi niya, sir, ano pa lang yan, nasa 8 to 10,000 lang pala ang iyong babayaran. May tubo pa po ako mga kapatid. So mga kapatid, ang hamon ngayon ay God is looking for those who have clean heart with an abundance love. God is looking someone na kaniyang pagkakatiwalaan. Ang challenge ngayon mga kapatid sa atin, gampanan po natin mga kapatid ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos hanggang sa kanyang pagparito ng kanyang anak na ating tagapagligtas. Ako po bilang pastor, alam ko may ipinagkatiwala sa akin ang Diyos. Kayo po mga kapatid, ano man ang estadyo sa buhay, negosyante man kayo, o kayo man ay empleyado, alam ko na pinagkatiwalaan kayo ng Diyos. Tulad ni Mary, ang hinahanap ng Diyos sa atin mga kapatid, ang sabi dito, para maging katanggap-tanggap ang ating buhay, katanggap-tanggap ang ating paglilingkod, at maging katanggap-tanggap ang ating mga offering, mga tithe, mga ginagawa, tulong sa ating iglesia. Dapat po, ang sabi dito, ay mahalaga sa Diyos ang malinis ang puso. Nang sa ganon mga kapatid, hindi pipigilan ng Diyos ang langit na ibuhos sa atin ang patuloy na pagpapala habang tayo ay naglilingkod, habang tayo ay nagpapagamit, at habang tayo ay naghihintay sa ating tagapagligtas upang kukunin tayo sa lupang ito at dadalhin po doon sa langit na bayan. Maraming salamat po and happy Sabbath po ulit sa inyong lahat. Amen. Amen. Thank you. Pwede ba natin buksan ang ating mga audio? Kung kayo po ay na-blessed, I say amen, mga kapatid. Amen. 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 Amen, Pastor Dandy. Welcome po. God bless po sa ating lahat. Hey.
Thank you very much, Pastor Dandy. Tayo po ngayon ay dadako na sa silent prayer. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan, buksan ko lang ulit yung camera kung nawawala pagkatapos. Ayan, salamat sa magandang lesson. Recap lang tayo sandali bago tayo mag-pray. Ano? Uy, welcome pala sa mga ating mga viewers na bagong pangalan na narito ngayon. Ano? Kay Brother Romel Castro. Ay, tiga ano to? Bulak. Bulak Church, bro. Good morning sa iyo. Ano? Poging-pogi sa profile picture. Ano? Invited ka na, ini-invite ka ulit ng Panginoon na muling umatin dito para araw-araw. Ano po? Dahil ito ay tunay na daily spiritual empowerment. Ano po? Pwede rin naman sa CLPM direct. Ano po? Wala pong masama. Kung pwedeng director, pwede rito. Iba kasi hindi mas nakikita agad nila dito kaya hindi ko ito ini-stop. Ano? So ayan, mag-recap tayo mga kapatid. Maganda yung lesson. Ano? Actually, excellent to, no? Pero maganda, no? So, sabi dito ay, pangunahing pinag-uusapan dito ay, hindi sa laki o halaga. Sa halaki o halaga na susukat ang tunay na handog, kundi taos-pusong pagmamahal sa katapatan na nagbibigay. Dito, sa reflection dito, ewan ko lang kung ano magiging usapan bukas dito, no? Tingnan natin. Pero ito yung aking mga pananaw, mga nakitang mga ganda dito, no? Wala, ba't lumundag? Sandali lang mga kapatid, nawala ako. Sabi dito, hindi daw sa laki o halaga yung binibigay nating handog, hindi taos-pusong pagmamahal at katapatan sa nagbibigay. Paano naman kung, hindi naman pala kailangan malaki. Yan ang isipin ng mga negative side, ano? Hindi naman pala kailangan ng malaki, basta't pala kailangan taos-puso. Pwede na ako sa 20, taos-puso ko ito ibibigay. May pagmamahal ka ba nun? Sabi dito, taos-puso, pagmamahal at katapatan na nagbibigay. Grabe, no? Kung yung offering ay maliit, mga kapatid, taos puso ba yung pagmamahal sa Diyos ng ganun? Yun ang sabi ng ating lesson. Ano? Hindi ako, binasa ko lang. So, number 1, ang handog ni Maria. Ito ay simpleng alay, dakilang puso. Yan, sabi dito. Bilang ina ng Mesiyas, si Mary, nanay ni Jesus, ano? Hindi marangya ang handog ni Maria. 2 bato-bato, kalapati ito. 2 bato-batong lamang ang karaniwang alay ng mga mahihirap. Ito yung mga pangkaraniwang inaalay na mahihirap, yung mga kalapati, no? Pinakamura kasi ito na mabibili sa marketplace doon. Pinakikita rito na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtanggap sa Diyos sa ating kaloob. Kita niyo po, kahit mahihirap, nag-o-offering, 2 bato-bato pang ano, 2 pang ano. Ganun din naman sa church natin, napapansin ko, kahit na mahihirap, nagbibigay pa rin ng offering kasi kinikilala nila na ang Panginoon na nagbibigay ng mga blessing sa atin. At sa Kanya nanggagaling lahat. So, point number 2, sabi dito, hindi tinitimbang sa ginto, kundi sa puso. Hindi tinitimbang magkano binibigay natin, ano? Kundi yung laman ng puso natin. Ito ba ay talagang pinakamabuti para sa Panginoon? Ito ba ang pagmamahal ba natin sa Panginoon sa pamagitan nating pagbibigay ng handog ay taos puso? Parang ganun, no? Sabi dito, ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng handog, kundi sa sigasig at katapatan ng puso na nagbigay. Sundan pa dito, ang puso ni Maria ay puno ng pagpapasalamat at pagmamahal sa Diyos. Kaya't naging mabango ang kanyang alay sa paningin ng lahat. So, ayan na po. Number 3, ang prinsipyo ng katanggap-tanggap na handog. Ano nga ba yung katanggap-tanggap na handog? Sinasabi sa lesson natin. Sabi dito, ang tunay na halaga ng ating handog ay nakabatay sa layunin at damdaming kalakip nito. Hindi sa dami, kundi sa dalisay na motibo. So, ang pag-ibig sa Diyos ang siyang nagpapabanal sa kahit pinakamunting abuloy. So, hindi naman sinasabi dito na, okay naman pala, basta may pag-ibig ako sa Diyos, konti na lang yung offering ko. Kaya konti lang kailangan na yung offering dahil konti lang din yung kanilang kinita na po. Pero hindi pagkat konti, yung porsyento nun ay more than 10% naman, 100% pa ngayon offering na iba na may hirap. You know? So, sinasabi dito na kung ano ang pinakamabuti, basahin natin, mabuti pa nandito yun. Ang ating munting handog ay mahalaga kay Kristo. Ito na, no? Tunto ay mga negative side dito sa mga ayaw ng COP. Sabi dito, ang ating palang munting handog ay mahalaga kay Jesus, So, maliit na lang. Pwede naman pala, sabi nila iba, no? Pero tingnan natin na, basahin natin mabuti. Kinikilala ng Diyos ang sakripisyo ng mga taos-pusong pagbibigay
Kahit ito'y maliit sa paningin ng tao. Yan. Kahit maliit sa paningin ng tao, kinikilala ni Jesus, ano? Ang mahalaga ay binibigay natin ang pinakamabuti. Yung the best, sabi dito. Binibigay natin yung the best mula sa kung ano mayroon tayo. Hindi kung ano ang wala tayo. So, sabi ng iba ay katanggap-tanggap sa Panginoon, kaano mang halaga mula sa puso na bibigay. Ngunit sabi naman dito, yung pinakamabuti pala. So, ibig sabihin, kung ang iyong kayang ibigay ay maliit lang, pero marami ka namang blessing na tanggap, yun ba yung pinakamabuti? Malamang hindi, ano? Malamang hindi. Isang halimbawa ng patunay na hindi yun ang pinakamabuti sa ating buhay, yung sa ating nating ibinigay, kapag tayo ay gumagastos ng malaki sa mga personal nating mga activity, paggala, pagkain sa restaurant, pagbili ng mga mamahaling gadgets, tapos pag-offering natin maliit, sabi natin mula naman sa puso yan So, mga kapatid, tingnan natin mabuti paano anong status natin, ano? At yan ay hindi natin ibinigay sa church, hindi sa mga tao. Binigay natin sa Panginoon para sa kanyang gawain, mga kapatid, ano po. Napakaganda, no? Kaya sabi ko nga na nung simula nang ako ay nag-offering ng 10% and more, hindi na ito naging mabigat sa akin. Regular na ba? Parang hindi na noong una, parang nagdadalawang isip ako, pero ngayon hindi na, mga kapatid. Parang tights na lang na regular na. Hindi na mahirap, ano po. Sa buod ng aral natin ngayon, ang kwento ng handog ni Maria ay paalala na hindi kailangan ng kayamanan para makapagbigay ng mahalagang kaloob sa Diyos. O tingnan po, hindi kailangan ng maging mayaman ka para makapagbigay ka ng mahalagang kaloob. Kahit mahirap pwede, no? Mas maganda nga by a percentage yung ibinibigay, kasi kapag lumalaki na yung blessing na natatanggap mo, yung percentage na ibinibigay sa offering at sa tithes ay lumalaki din, di ba? So kung ang ating puso ay puno ng pag-ibig at pasasalamat, mga kapatid, sa barya natin ay binibigay, tanongin natin yung ating sarili, may pag-ibig ba tayo sa Panginoon at pasasalamat kung barya lang yung ating binibigay? Kung magkano lang yung laman ng bulsa natin na barya? Sigurado ako hindi, ano? Tayo naging madamot nun, madamot. Kahit simpleng handog ay katanggap-tanggap sa langit, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa halaga ng bagay. So mga kapatid, sa madaling salita, hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Nakikita niya yung laman ng ating puso. Alam niya kung ito talaga ay pinakamabuti sa atin, o ito talaga ay tayo nagdadamot, o tayo ay hindi natin pinapriority ang Diyos, ano? Kaya isang panawagan sa atin, kumonekta tayo sa Panginoon, dahil di natin magagawang magbigay ng mabuting handog, pinakamabuting handog, kung tayo hindi natin kilala si Jesus, kung tayo hindi natin kilala ang Diyos, at makikilala natin siya sa pagbabasa ng Bible, pananalangin, continuous connection sa Kanya. At dito sa pag-attend sa devotional, kasi nandito na lahat yung mga aral, ano? Makikilala natin siya. So ayan mga kapatid, bagaman tayo kaunti sa bilang, alam kong kayo na bless sa umaga na ito. At tayo mananalangin bago natin sa 30 seconds silent prayer, ibulaw nyo na yan yung mga panalangin, mga pangalan na nais nyo ilapit sa Panginoon, and then itutuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Let us pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito ay nais naming patuloy na ipasalamat ang pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami ay muling nakakunig po sa inyo. Kami ay natuto ng higit pa na kayo ay tumatanggap ng anumang kaloob, ngunit ito ay pinakamabuti
Nalaman namin na dapat ay ang aming pinakamabuti ang aming ihandog sa inyo, sapagkat ang aming pagmamahal ay makikita sa aming mga ginagawa. O dakilang Diyos, salamat at sa pagkakataon na bawat umaga kami nakakapakinig, kami ay natututo at nagkakaroon ng chance na mabago ang aming buhay, sapagkat kundi dahil sa inyo, wala kaming magagawa ang pagbabago. Hindi kami lalago sa aming pangsariling kakayahan lamang. Kaya salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng lesson sa bawat umaga. Sa oras na ito, narito ang aming mga kapatiran kasama naming nananalangin. Meron kaming mga prayer request na aming ibinulong, mga pangalan na nais namin ilapit po sa inyo. Ito ay aming sama-samang inilalapit po sa inyo upang ito ay inyong dinggin ayon sa inyong kalooban. Amin din patuloy na sila sama sa panalangin ng bawat isa na kasama namin. Ang sambayan ni Ate Rebe Padilla kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, at higit sa lahat ang San Leonardo Church patuloy na maging tapat, maging example sa mga kapatiran sa kanilang lugar, sa kanilang sasakupan. Hindi ng sambayan ni Sister Vicky at kasama ng kanyang kahilingan, nawa siya ay makauwi na sa bahay nila, makasama ang kanyang pamilya. At ang kanyang pang ibang mga personal prayer request, dalangin din namin ng sambayan ni Sister Sweetie kasama na Sister Hannah, nawa maging mabuti ang resulta ng kanyang test, at higit sa lahat ay patuloy niyo pa ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa sandali na ito. Dalangin din namin si Sister Neneng June at ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pananampalataya o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Nancy Suva, ang kanyang pamilya. Mayroon din silang mga personal prayer request na nais naming ilapit din sa inyo. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso sa mga sandali na ito. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban. Maging halimbawa siya sa kanilang iglesia, sa kanilang sambayan, sa kanilang nasakupan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Limpa Rivera, ang malusog na pangatawan kasama ng mga kanyang mga members sa Tobacco Church, sa kanilang pangunguna roon. Kaya din yung kanyang mga kahilingan para sa mga sponsors ng Tobacco Church. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ate Mitch San Jose kasama ng buong pamilya, si Sister Shirley Rosacinto kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, si Sister Gloria Balbito, gayon din Sister Belinda Salvania, Sister Teresita Dairet Reyes. Dalangin din namin ng sambayan ni Brother Ramil Castro, kung saan siya ay patuloy niyong tinatawag para maging isang tapat at isang maging example sa kanilang nasasakupan. O dakilang Diyos, gamitin niyo po siya ayon sa inyong kalooban. Dalangin din namin ng sambayan ni Sister Jen Jaime at sa kanyang araw-araw na paglapit at pagkakilala sa inyo, mas lalo lumago ang kanyang pananampalataya. May mga kahilingan din siyang personal o dakilang Diyos na laman ng kanyang puso sa mga sandali na ito. Bagaman hindi namin ito nabangkit, kasama namin sa prayer ang kanyang mga prayer request, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ang matatag na pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Ngayon din ang sambayan ni Sister Evelyn Sabat ay sama namin sa panalangin, kanyang kalusugan, ang kanyang pinagkakakitaan, ang kanyang mga mahal sa buhay. Kasama rin namin sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon, ngunit alam namin na sila ay kasamang nananalangin ng aming mga puso. Ang aming prayer request din ng mga kapatiran sa CLPM God First Morning, ikasama namin sa panalangin. At higit sa lahat, ang mga prayers na hindi namin nabanggit ay nais namin ilapit po sa inyo. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming hiling at sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Po? Salamat po sa prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. At salamat din sa mga nagsishare po. Sa mga kumukonect dito po ay salamat sa inyo patuloy na pag-connect. Pero sabi ko nga pwede naman sa CLPM. Malamang yung iba natin mga viewers nandun. So maybe this week pinag-uusapan namin ni Pastor Nelvin kung magpo-full support na lamang tayo doon sa
sa CLPM, doon na tayo kukonek lahat, ano po. At nandun din naman kami, no. So, marinig nyo pa rin naman kami. Titignan natin po kung kayo, ano po sa palagay nyo? Dito pa rin tayo discipleship o doon na lang tayo kukonek? Mag-chat po kayo para malaman ko, no? Kasi sa akin kasi iba yung gusto ko nakakapag-reflect, pero pwede rin naman doon, ano? Pwede rin naman doon. So, para isahan na lang makasupport tayo ng full force doon. Pero sa ngayon ay ano pa itag ito yung pag-uusapan namin ni Pastor Nelvin kung tutuloy natin itong pagla-live sa discipleship ministry o kukonek tayo doon. Salamat din po Sister Nancy Suba sa pag-connect sa amin, ano po. God bless po sa atin lahat at happy Sabbath, ano po. Sister Sweetie, kamusta po Sister Hannah? At tuloy-tuloy lamang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. So ayan mga kapatid, Sister Nancy, mas blessed po kami dito. So sabi ko nga, di pa kami nakapagpa-final decision ni Pastor Nelvin. Ano? Gusto ko rin kasi nakapag-reflect after ng message, nakakapanalangin. Gusto ko yan na panalangin. Nasa 3 years plus na kami dito sa okay. So dahil sa gusto niyo ituloy natin to, tutuloy po natin dito, no? Gusto ko rin na nanalangin, ano po. Hindi ako tumataka sa obligasyon dito. Gusto ko talaga ito. Kaya lang, siyempre, hindi lahat ay bagay kahit tayo 12, 15. Dati rin naman tayong ganito kadami. Okay lang, ano, may sarili tayong prayer request at may sarili tayong reflection. At sige lang, itutuloy natin ang ating discipleship ministry. Mahalaga tayo natututo, ano po, tayo connected sa Panginoon. So yan, sa lahat na narito ngayon, hindi pa nagko-quit sa live, invited po ulit tayo ni Jesus sa bukas muli, ano. Hindi ako nag-invite sa inyo, sabi ko, hindi ko naman kayo kilala personal, ano. Si Jesus, in-invite niya tayo na muli tayong tumutok, matuto, manalangin, kumunik sa Kanya para naman matuloy ang ating pagbabago, ano po. So ayan mga kapatid, happy Sabbath po sa lahat. At muli, ang hamon ko sa inyo ay agahan natin sa church. Tulungan natin ang paglago ng simbahan sa maagang pagsamba sa church. Ano? Tuloy po natin, gusto ko po yung mga reflection nyo at prayers bawat umaten dito. Yan, niisa-isa ko talaga, no? Kasi alam ko may mga personal prayer request tayo na hindi natin nabanggit pero nasa laman ng ating puso. Sige po, Sister Nancy, tutuloy natin dito at sabi din ng iba. At palagi ko iba kaya wala dito ay Sabado kasi, no. May mga activity nasa Baguio, iba nasa Klaa, yung mga teachers, iba pang kapatiran. Kaya malamang nandun na sila sa devotional. So anyway, itutuloy natin ang ating discipleship ministry. Pagpalain tayo lahat sa araw na ito. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.